Ate Marlene. Itago mo na lang ako sa pangalang Inday. Sumulat ako dahil sa pagnanais na maibahagi sa mga taga-subaybay ng programang ito ang aking namalas sa buhay ng isang mag-asawang totoong malapit sa aking puso. Ang kanilang pagsasama na punong-puno ng pag-asa at pagmamahalan na siya kong hinahangaan sa loob ng napakahabang panahon. Ang kit-kit mo. Tama na nga yan. Bango-bango pa. Happy anniversary. Ito na yung torta mo. Uy, ang sweet mo naman. Ilan taon na ba tayo? 5 na nga. Di pa rin dumadating ang regalo ko. Yan ka na naman, no? Nawawalan ka na ba ng pag-asa dun sa pinagpapanata natin? Siguro hindi pa napapanoon kaya hindi pa ibinibigay. Hindi naman. Naiinip lang. Mag-ayos ka na nga. Aayusan ko pa tong bata. Isusoli ko pa to sa kapitbahay. Baka mahuli ka na sa trabaho. Sandali. Manalangin muna tayo. Sa ganito nga umiikot ang buhay nilang mag-asawa. Mula sa pagkabata ni Ramil, ito ang lagi nilang ginagawa, ang hiramin siya sa kapitbahay. Sa paglipas ng panahon, unting-unting nakakadama ng pagkaapi si Ana, dahil nga sa hindi lubos ang kanyang kaligayahan at panahon, dahil napapamahal na sa kanya ang anak ng kapitbahay. Madalas na nga sinisisi sa kanya ang mga bagay na ito, ngunit iisang paraan lamang ang nalalaman ni Carlo. At dito niya napaglulubag ang loob ng kanyang asawa, ang magtiwala at umasa sa nagbibigay ng lahat ng bagay, hanggang isang araw. Ay naku ma'am, wala na po si Ramil. Sinama na ni Sir sa Amerika nung 1 buwan pa. Iwalay na po kasi sila ng ma'am ko. O ma'am, bakit? Huwag kayong malungkot. Kung ba wala kayong anak ni Sir, hindi na kayo magiging masaya? Bakit po ang amo ko? Lagi silang nag-aaway, lagi silang, para silang tsutsu ng tren, laging nag-aaway. Humahanga po ako sa inyo ni Sir, dahil ang sweet-sweet nyo noon pa. O ma'am, bakit po? Anong nangyayari sa inyo? Anong nangyayari sa inyo, ma'am? Ma'am! Saklolo! Tulungan niyo po kami! Tulungan niyo po kami! Saklolo! Masamang balita ang narinig sa akin ni Ma'am Ana ng araw na yon. Labis ang kanyang pagdaramdam sa pagkawala ni Ramil nung isama ito ng amo ko sa Amerika. Doon na sila mamamalagi at maninirahan ng amo ko. At ako na lamang ang nagiging daan upang magkabalitaan sila sa isa't isa. Matuloy na lumipas pa ang mga taon at patuloy kong nasusubaybayan ang kanilang malabis na pagmamahala ni Sir Carlo. Sa kabila ng di sila pinalad na magkaroon ng sariling anak, lumipas pa ang mga taon, kasabay din ng isa pang matinding pagsubok ang dumating sa kanilang buhay nung matanggal sa trabaho si Sir Carlo. At ito ang naging simula ng unti-unti nilang paghihirap. At sa kabila ng pagsisikap niyang makakita ng trabaho ng mahabang panahon, ay sadya yatang mailap ang pagkakataon hanggang isang araw. Oh, Carlo, saan ka nanggaling? Diyan sa kabilang kalye.
At may nakita kong malaking gusali doon, eh tinitingnan ko baka matanggap ako doon kahit karpintero o mason man lang. Dahil kailangan ko talaga ng trabaho ngayon eh. Ay nako Carlo, ang hinahanap sa gayong mga trabaho ay mga bata. Hindi ka na bata at saka malalakas. Eh pero kailangan ko talagang maghanap ng trabaho eh. Dahil yung bahay natin ay maririmatan ng bangko. Kailangan ko yon. Kaya kahit na medyo mahirap ang trabaho at kahit na ako'y medyo matanda na, kailangan ko ang magtrabaho. At siya nga pala, nagpunta ako sa doktor at ang sabi ay buntis ako. Ha? Hindi mabuti, magkakaanak tayo. Paano na mangyayari sa atin yan? Wala kang trabaho tapos buntis pa ako. Paano na ang buhay natin? Eh kaya nga ako nagsisikap para maayos natin yung ating buhay, ang bahay natin yung matubos natin mula sa pagkakautang sa bangko. At yan, magkakaanak pa tayo, bigay sa atin yan ng Diyos. Kailangan natin magpalaki yan ng maayos. At siya nga pala, at inalok pa ako ng trabaho. Kaya lang, ang magiging day off natin ay Lunes. Hindi tayo makakalabas ng Linggo. Paano yan? Ay, ano sabi mo? Ay, wala akong sinabi. Sabi ko, itatanong ko pa sa iyo. Ay, para namang hindi mo ako kilala alam mo namang hindi ko pwedeng ipagpalit ang ating pagka-iglesia sa anong pamang bagay. Sa Diyos tayo manghahawak ng anumang Kanyang gustong gawin sa atin. Sa Kanya natin itatalaga ang ating mga pangangailangan. Siya rin naman ang magbibigay nun sa atin. Kaya hindi natin pwedeng pabayaan. At hindi mo rin pwedeng tanggapin yung trabaho yun kung hindi tayo pwedeng sumamba ng araw ng linggo. Tayo ba'y nakapanalangin na? Ba, hindi pa. Sige, manalangin ka. Ay, ikaw na. Ay, ikaw ang padre di pamilya, di ikaw manalangin. Sige na nga, ako naman lagi Dala pa rin ang kanilang pananampalataya. Hindi nawawala ang kanilang pag-asa sa Diyos. Dito nila inilalagak at idinudulog ang lahat ng problema at walang pag-aalinlangang itinitiwala sa Kanya ang lahat ng bagay na magagawa niya para sa ikabubuti, ikapapayapa at ikaliligaya ng kanilang pagsasama. Bago pa matapos ang panalangin nila ay nakarinig sila ng katok sa pinto. Umaga po, Daddy Carlo. Natatandaan niyo po ba ako? Sino ka ba? Ako po si Ramil. Ha? Maniana. Kadarating Si ko lang Ramil? po galing ng Amerika. Aba, kumusta ka na iyo? Matagal na rin panahon tayong hindi nakikita. Mapo ka muna iyo. Mabuti naman po, kayo po ang una kong pinuntahan. Ah. Pagkadating ko dito, gusto ko po kayo makita agad. Kamusta na po kayo? May mabuti naman kami. Ito nga, galing sa doktor Bakit po? Sinabi pa ng magkakabibi na kami. Talaga po? Natutuwa naman ako. Aba, di magkakaroon na po pala ako ng kapatid, kung ganon. Ang totoo po nito, kaya po ako umuwi ng Pilipinas dahil namatay na po ang daddy ko. At ang lahat po ng negosyo nila, gawa ng ang aking pong mami, hindi ko na po nakita, ipinamana na po sa akin. Kaya, ang gusto ko po sanang ilapit sa inyo ay sa akin na po kayo tumira. Ay, naku iho, matagal ng panahon yon. Ituring mo na lamang kaming mga malalapit na kaibigan. Ako hindi po pwede dahil kayo po ay itinuturing kong magulang. Lalo na nga po't naulila na ako sa aking magulang. At isa pa po, nabalitaan ko po kay Inday na ito pong bahay ninyo ay maiilit na ng bangko. Kaya kung papayag po kayo ay sa akin na po kayo tumira at nang tayo magkasama-sama. Ay, salamat naman iho. Isa pa pong magandang balitan gusto kong sabihin sa inyo, nang nasa Amerika po ako, natawag po ako sa iglesia. Ay, mabuti. Ay, di lalong mabuti. Oo. Na nakasama ka na pala namin. Opo.
At ganoon nga naging masaya ang bawat sandali. Magkakasama kami sa iisang bahay. At sa loob ng marami pang taon, kapiling ko sila at kitang-kita ko ang buhay na dapat hangarin at tularan ng marami pang taong makakaalam ng natatangi kong karanasan. Sa piling ng mga taong sa Diyos, itinitiwala at inilalagak ang kapalaran, kaligayahan at kapayapaan sa kanilang buhay. Kasama din ako sa pagdaraos ni Sir Carlo at Ma'am Ana sa kanilang ika-50 anibersaryo. Pawang tuwa at naguumapaw na kaligayahan ang nadama namin nung araw ng kanilang muling pag-iisang dibdib. Salamat sa iyo, Ate Marlene. Dito po nagwawakas ang aking kasaysayan. Nagmamahal, Inday.